Maui. Oh, eto po, oh, mga DDS, makinig kayo sa mga vloggers nyo. Dito si Maui, patulan natin si Maui. Sabi ni Maui, oh, Maui, game ka? Game ka? Sure ka? Okay, buldudera daw ako, mahilig mangolekta ng pera. Name a person na kinolektahan ko ng pera. Bilis, ita-transfer ko agad Away pabalik. na sa pera eh. You just tell me, you just give me control number. Okay, control number. Proof na nag-receive ako ng pera. Ita-transfer ko agad. Eh, ikaw. Ops, oy, shoutout sa iyo, Rex Adventure TV. Nako, pare, madaling araw nagising ka pa ha. Ito ho, siya po yung masipag na vlogger. Pagka gusto nyong makita ang updates doon sa mga proyekto ng ating gobyerno, lalo na rin sa Pasig Esplanade, yan ho, si Rex TV Adventure. Yan. Alright, so balikan natin si sina Joey at si Maui. Maui Spencer, wala kang pera sa Davao. Nagpapasagot ka lang ng plane ticket mo pag pupunta ka sa Davao. Poor ka. Okay? Poor ka. Poor ka. Nagbubukingan ng mga walang iya eh, no? Ito naman si Akla, inangkin naman ito yung Friday group na sinimula ni Pebbles. Oh, tapos kinalaban nila si Pebbles para sa pakulay. Eh, yung mga pakulay vloggers eh. Sa Hong Kong, ni wala kang pantaksi. Poor ka. Si Pebbles mismo ang nagsasabi, poor ka. Kaya pala naman inaway si Pebbles eh. Diba? So, yan si Maui. Pero ang totoo, napakalaki po ng revenue ni Maui. Kung ako nagkakamali, tumatabo ito ng mga nasa 5 to 700,000 pesos a month. Kasi, yung mga nakaraan, ang daming, yung mga dating ayaw manood sa kanya dahil boring naman yung style ng pagbablog niya. Kaya lang, kumbaga sa ganang awa na lang ng mga tao, ng mga viewers ng DDS, mga galit kay PBBM, so, at pag-promote, dumidikit kay Maharlika eh. Pinapanood rin siya. Oh. Kaya yung mga views niya talagang mula po sa 30, 50, 150 dati, diba, nung pagpasok niya sa pag-DDS, mula sa pagiging loyalista at naging ololista, ayun, tumabo ng tumabo. Kaya lang, nawili sa pera. Dati, nangihingi lang ito sa mga sa mga kagaya nila Carclea, hinihingian niya lang yan, yung mga OFWs. Oh. Pero ito, in fairness naman, nanghihingi. Kapag hingi, walang bayaran. Meron namang ibang vlogger daw na DDS, putik na utang ang racket. Pagka nakapangutang na, sabay block. Hayop. Merong iba naman, tuloy-tuloy ang daing. Tapos nakakalimutan yung unang inutang. Pero siya naman nanghihingi. Diba? Lupit nila. O ito ngayon, nag-aaway-aaway sila. Pagkatapos ng EDSA Friday group, sunod-sunod ang travel mo abroad, dala mo pang mga pamilya mo, handun lahat sa live mo, pag pinanood ng mga tao ang live mo, wala kang ginawa kundi manghingi ng pera. Aray ko. Ito, sabi ni Rex Adventure, sila nag-away kahapon, may rally ang mga DDS sa post office. Konti lang sila, inulan pa. Ouch, konti lang. Kaya pala hindi mapakita nung tropa kong vlogger doon na maikot. Para yan sabi ko, uy, ikot mo nga yung camera. Hindi maipakita, nakatutok doon sa screen eh. Alang ya, konti lang pala. Hindi ako nakapunta, nakita ko na lang kasi kanina, alas 8 na ng, 8:59 ko na nang nakita sa YouTube. Yung live nila kanina, nung meeting the advance daw yun. Tapos mga alas 11, mag-alas 11, bago mag-conclave ay siguro katatapos-tapos lang ni Sarah, may mga isang oras nang tapos nagsalita doon. Erase na yun. Ngayon, sige Maui. Total nandito ka? Total nandito ka? At nagpapapansin ka ng bonggang-bongga? Can you explain? Bakit bigla-bigla? Kaya mo na ngayon? Wag sumagot ka, Maui. Sumagot ka. Saan galing ang pera mo after EDSA Friday group? Di ba? Sagot. Wala ako sa'yo, Maui. Ano ang history mo nung nagraradyo ka? Bokya. Sagot, Maui. Dinamay mo ako dun sa mga rant mo. Oo. Natin. Sagot, Maui.
Actually, kahit ako rin, nadamay din ako. Dinamay niya si Oo. Nadian. Sige. Ito si Akla, ang Diyosa ng mga DDS, nagtatago itong mga ito ngayon. Alam ko nasa Dubai ito nagtatago eh. Plain mo. Kami niyang kalaban dito. Ako naniniwala ako. Oh, kaya mo sagutin? Bilis, itibang mo. Sino ang may problema sa atin sa pera, Maui? Oh. Sino ang may problema sa pera? Poor ka. Ako, nagde-demand ka sa akin, mag-liquidate ako ng pera. Immediately, I was able to do that. Ikaw, yung bank account. Alam niyo, totoo yun. Nung nag-demand si Maui na mag-liquidate si Joey, talagang pinost po ni Joey. Naka-post. Oh. Eh si Akla, walang magawa. Nag-segue. Kung saan nagka-transfer ng pera ang mga tao para sa EDSA Friday group ninyo at para dun sa isang linggong rally sa EDSA. Hanggang ngayon, di mo pa naliliquidate. Uy, teka, madagdag ko lang ha. Ito hong di ba may Ensaymada vlogger? Ito hong si Maui, isa ho ito sa founding members ng Ensaymada vlogger. Kaya lang, pangarap niyang sumikat, anong nangyari? Wala, sabi nga siya, bangkarote mag-content yan eh. Puro chismis, landi, pati yung malas pang kasama, yung kanyang kasama roon sa isang programa sa stasyon ng radyo, si Atty. Nick Nangit, ayun, pumangit yung karir. Nasipa sila. Kasi naman pangit kasama to eh. Boring mag-content eh. Kaya naman din, ganun, ito, pag nakaamoy ng pera, yan, nauulol, kahit kasamahan, kinakalaban. Yung sa Malacanang lang, naubusan lang ng tinapay dahil minokbang ni Robert. Naubusan siya. Nagwala na. Huwag kang mag-alala since alam namin. Biglang napunta na siya napunta na siya kay Maharlika interview. Ito, may sagot eh. Kung saan nagka-transfer ng pera ang mga tao para sa EDSA Friday group ninyo at para dun sa isang linggong rally sa EDSA. Hanggang ngayon, di mo pa naliliquidate. Huwag kang mag-alala since alam namin yung bank account. Pagka nagkadimandahan, mapapalaano namin yan. We can ask for a court order to open the bank account. Correct. Para malaman natin kung magkano ang pumasok. Buti ng dimandahan. Go Maui! O asan ka na Maui? Asan ka na? Ba't ka wala? Akala ko matapang. Sagot! Sagot! Diyos ko! Tangina from someone na walang pambayad ng taxi sa Hong Kong? Talaga? Nakakapag-Disneyland bigla kasama buong pamilya, Japan, Singapore, Thailand, UAE. Aray! All in December, January, February, March. Naka-business class ka? Natagot yan ni Maui. 4 months? Diyos me! Kaya yan ni Maui. Kaya mo yan, Maui. Sagot. Alam niyo ganito. So yan mahaba pa to patikim lang yan. Awayan nila yan eh. Alam niyo, naging kagrupo ko to dati sa Team Goldfish noong 2022. Nagwawala ito tungkol din sa pera. Pinalilitaw niya na nagkaroon ng kangkungan sa pera pero wala. So ang sistem ganire, April 28, nagkaroon kami ng meeting sa BBM HQ para sa strategic meeting o discussion to be led by Coach Jarrett. Ang problema, hindi dumating si Jarrett. So nauwi ito sa party. Tapos napag-usapan na rin doon, although informal naman, na magkakaroon ang BBM HQ ng pag-assign sa mga vloggers para magbantay, may report agad-agad sa HQ ang mga untoward incidents. At may pondo yon kapag depende sa layo, no? Ang budget na pinakamalaki is 15,000. So regardless kung ilan kayong pumunta, 15,000 yon. So si Marvin, si Papa Vin, tsaka si Go Philippines, kami ang na-assign sa Naga.
So si Papa Vin ang nakakuha ng assignment kasi taga-Albay siya at marunong magsalita ng Bicol. Ako naman hindi. At wala akong alam dun sa pag-assignment. So nalaman ko na lang yun, sinabi ni Papa Vin na na-assign siya. Kaya lang, mag-isa lang siya. Ang sinasabi niya sa HQ, dapat payagan siya na may kasama. So kalaunan pinayagan. So, hindi pa nga agad na download yung yung pera sa amin, yung budget. Buti na lang kasasahod lang noon kasi 24 pasok ng pera sa YouTube. So 27 yung so tapos yung sahod ko pa sa Lupon. At the time, alam ko may dala akong 15,000 sahod sa Lupon na 7,000 mahigit plus yung sa sahod ko dito sa YouTube. So kinumpleto yun na 15,000. And then si Papa Vin may kita sa taxi na 5,000. So may pera talaga kami. Taxi yung sasakyan namin pero naka-set up ang karera yun. So doon yung tumambay kami sa Naga City. Tapos later on pumunta kami ng Catanduanes. So yun nung eleksyon. Kaya hindi po kami nakaboto rito kasi kailangan naming magbantay sa Naga. So yung iba naman na-assign sa Ilocos, then si Dante Maravilla sa lugar nila sa Albay. No. Ito, naghihimotok na siya raw dapat ma-assign din. So, inaano niya yung lugar nila sa Batangas. So, dyan sa Pasay, ganyan. Yung problema, hindi po hotspot yung mga lugar na yon. Because BBMHU identified 10 election hotspots. At yun ang pinababantayan sa mga vloggers. Kasi ang media, pag nag-report, kapiranggot, ilang segundo. Tapos conclusion ng mahaba. So, ganun ang nangyari. Nagrereklamo siya hanggang lumatapos na yung talaga yung kampanya, yung eleksyon natapos na. Panay pa rin ang rant niya ni Maui tungkol dun. Kahit na anong paliwanag ko na sa kanya kung bakit hindi ka kabilang, bakit hindi ka dapat bigyan ng pera. Katuwiran niya, nagbantay din daw siya. Di ba binabanggit niya yung sa live niya? O sa mga nanonood sa kanya dati. Nagbantay din daw siya, napagod din daw siya. Walang nagtuutos sa kanya na gawin niya yon. No, ginawa niya yon, baka sakaling magkaroon ng revenue, ng views. Eh dahil nga tatakbo rin siya, walang nanonood sa kanya. So yun ang history no, kaya sinisiraan niya yung pagbibigay ng HQ, mga pera para magbantay yung mga vloggers. Tapos siya daw na nagtulong, nagbantay. Yun ang reklamo niya wala raw siyang napala. Si Mami Peng nga siya pang gumastos tapos para nag-utos pa ata siya sa anak niya na magbantay rin, magtingin-tingin rin sa eskwelahan diyan sa Manila. So, siya pang gumastos. Yung iba sa amin ganun yung ginawa. Sa kanya pagdating sa pera talagang nagwawala talaga to. Sabi nga ni Rolly, bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Tama. Ito yung vlogger na matampuhin sa survey. Pag di pabor sa gusto niya.